mga kababayan, ma'am sir. This is Jam, the Filipino channel, ang inyong pong lingkod. So today is December 7, 2025. At tayo ngayon ay papunta dito yan sa may Ever Supermarket, sa may Yosico F. Yosico, Barangay 231 Tondo, Manila. At dadalhin po natin yan sa may Campus Santo Niño, Santo de la Loma, sa may welcome po yan. Barangay hindi ko gaano mabasa, 120 Grace Park East, Caloocan. Okay, so magbabalik po tayo mamaya konti pag nakuha na po natin sila. Disclaimer lang mo po, ang content po natin ni kalsada at hindi ang passenger. Kaya naman, sakali man po na may marinig kayo mga pangalan ng lugar, pangalan ng tao, pangalan ng organizations, government o private man yan, ay wala pong kinalaman ang channel na ito. At wala pong pinapatungkulan. Lahat po ng pinag-uusapan dito ay pawang dito lamang po yan sa loob. At wala pong pinapatungkulan sa labas. Okay po, magbabalik po tayo mamaya konti pag nakuha na po natin sila. Tara, makinig tayo ng mga nagbabagang balita at mga talakayan pagka meron na. Yan, meron na. Okay, so you have to address the risk factor na medical prophylaxis for recurrent infections. Okay, ulit-ulit po ang UTI, no? Frequently, specifically dahil link po yan sa pagkatalik po atin. Nagka-UTI mag-recommenda po yung doktor mo. Okay, a single low dose antibiotic. Okay, immediately after intercourse. So meron po tinatawag na post-coital prophylaxis. Okay, so pambihira po yan. At usually, hindi naman ginagawa ng babae. Saka kaya pag, diba, pag sabi mo nga sa doktor, kaya pag lagi-lagi ka tatanungin ka ng doktor, kailan ka ba huli nakipagtali? Ano ba ang gaano ba kadalas? Huwag ka magsisinungaling. At ilang lalaki ba yung pinagdaanan? Sabihin mo talaga yung totoo. Yes. Kasi hindi ka matutulungan ng doktor kung magsisinungaling ka. Right. Okay? So again, syempre, pasok din yung alternative medicine, alternative supplementation, na may mga aral din naman po yan. Pwede naman po, no? But certain supplements like B-Manu sa mga cranberry products ay nire-recommend na naman po yan. Ay can prevent the bacteria from adhering with yan nilibig sa inyong bladder. Okay, so always discuss your supplements with your doctor. Hindi yung kita na naman sa online na yun. Oo nga, tapos iinumin agad. Speaking of, Tita Doc, supplements. Yeah, yan. Dapat ba talaga humihingi ka pa rin ng reseta sa doktor para sa supplements mo? Hindi yung naisip mo, ay maganda pala mag-vitamin E, tapos vitamin C. So, ikaw na mismo sa sarili mo nagdidesisyon kung ano yung iinumin mo supplement. Yeah. Pwede yun. Actually, pwede. Pero, basically, you have to inform your doctors pa rin. Or ask the doctor kung ano yung tamang inumin mo. Yes. Better. Okay. But for some, na marunong pa din ay hindi ka mas mag-complain na may masakit sa kanya. Kasi di ba whatever na pinapasok natin, yung kidney natin, yung nilalagay sa alangan, yung lung, the liver. Yes. So, alam nyo na, pero medyo guilty din ako. Okay. Kasi ako din. Kasi di ba, parang, naalala mo yung nag-pandemic. So, may parang binigay dito vitamin. Tapos, hindi ko naman ang tinanong sa doktor. Pero, also galing din naman dito. Yeah. So, yun na yung pinuntingin ko mula na hanggang doon. So, it's okay. Okay naman. Pero, dapat ba nire-review yun ng doktor? Kung expect naman sa'yo yung doktor, smoke with me, hindi naman sobra-sobra. Wala pag parang mag-iyak ka na. Oo. Okay. The supplement naman, you can buy it from oo, parang hindi naman na siya wala namang kailangan rin. So na-drop na natin sila. Ay, ito pala ba nila?
So maraming salamat po sa panonood. Hanggang sa muli po. Ingat. God bless. Paalam po.